Vietnam, may 6 na kilo-class submarines. Pilipinas, wala. Kahit isa. Paano nangyari ito? Bakit ang bansang may mas maliit na ekonomiya kaysa sa atin, may mas advanced na submarine fleet? At tayo, hanggang ngayon, wala pa rin? Alamin natin kung bakit nangyari ito at kailan tayo magkakaroon. Noong 2009, bumili ang Vietnam ng 6 na kilo-class submarines mula sa Russia. Ang halaga, mahigit 2 bilyong dolyar. Mahal ba? Oo, pero tingnan natin kung ano ang nakuha nila. Ang kilo-class submarine ay isa sa pinakatahimik na diesel-electric submarine sa mundo. Kaya nga, tinawag itong black hole ng NATO. Bakit? Kasi kapag lumubog na, hindi mo na ito maririnig. May torpedo range na aabot sa mahigit 2,000 kilometro. May club anti-ship missiles na may range na aabot sa 300 kilometro at kaya nitong manatili sa ilalim ng dagat ng hanggang 5 araw nang walang surface contact. Ngayon, may 6 na ganito ang Vietnam, deployed sa South China Sea. Bantay sa kanilang teritoryo. At ang Pilipinas, wala tayong kahit isa. Hindi naman sa ayaw nating magkaroon ng submarine. Matagal na nating pinaplano. 2012, may submarine acquisition project na ang Philippine Navy. Target? Bumili ng 3 submarines. Ano ang nangyari? Naantala. Noong 2015, muling inilabas ang plano. Target date? 2028. Ano ang nangyari? Naantala ulit. Ngayon, 2026 na. Meron na ba tayo? Wala pa rin. Habang naghihintay tayo, ang Vietnam nakagawa na ng sariling submarine training facility. May sariling submarine base sa Cam Ranh Bay at aktibo na ang kanilang submarine fleet sa patrolya. Tayo, wala pa ring malinaw at tuloy-tuloy na direksyon. Bakit importante ang submarines? Tingnan natin ang West Philippine Sea. Araw-araw, may Chinese Coast Guard at maritime militia doon. Araw-araw, hinaharas nila ang ating mga mangingisda. Araw-araw, nilalabag nila ang ating exclusive economic zone. Ano ang magagawa ng submarines? Una, deterrence. Kapag alam ng China na may submarines tayo na nakapaligid sa West Philippine Sea, mag-iisip-isip sila bago pumasok sa ating teritoryo. Bakit? Kasi hindi nila alam kung nasaan ang submarines mo. Yan ang power ng submarine warfare. Pangalawa, intelligence gathering. Ang submarines ay perfect para sa surveillance operations. Tahimik. Hindi nakikita, nakakakuha ng impormasyon nang hindi nalalaman ng kalaban. Pangatlo, anti-ship operations. Kapag may naval conflict, ang submarines ay isa sa pinakadelikado at pinaka-epektibong assets mo. Yan ang mga dahilan kung bakit bumili ang Vietnam ng submarines. At yan din ang dahilan kung bakit dapat seryosohin natin ito. Mahal ba ang submarines? Oo, pero tingnan natin ang comparison. Vietnam, bumili ng 6 na kilo submarines. Sa kabuuan, mahigit 2 bilyong dolyar. Kung hahatiin mo, lalabas na mga 300 at mahigit 30 milyon dolyar bawat submarine. Ang Pilipinas naman, bumili ng 2 Jose Rizal class frigates. Sa kabuuan, mahigit 800 milyon dolyar. Ibig sabihin, higit 400 milyon dolyar bawat frigate. At yan ay surface ships. Nakikita, mas madaling bantayan, mas madaling targetin. Habang ang submarine, invisible, tahimik, at napakadelikado sa dagat. Kaya ba nating bumili ng submarines? Posible. Pero kailangan ng malinaw na priority at matibay na political will. At hindi lang Vietnam ang may submarines. Tingnan natin ang ibang ASEAN countries. Singapore, may 4 na Invincible class submarines. Upgraded pa galing Sweden. Malaysia, may 2 Scorpene class submarines.
galing France. Indonesia, may Type 209 submarines. At may order pa ng submarines mula South Korea. Thailand, may order ng Chinese Yuan-class submarine. Kahit controversial, tinuloy pa rin. Pilipinas, tayo ang major ASEAN country na wala pang submarine capability. Yan ang reality. Ano ang kailangan para magkaroon tayo ng submarines? Una, budget allocation. Kailangan i-prioritize ang submarine acquisition sa Defense Modernization Program. Hindi pwedeng laging naantala. Pangalawa, training. Kailangan magsimula ng submarine training program ngayon pa lang. Kahit wala pang submarines, pwedeng mag-train ng personnel sa partner countries. Pangatlo, infrastructure. Kailangan ng base, maintenance facilities at support systems. At pang-apat, political commitment. Hindi pwedeng plano lang ng plano pero walang nangyayari. Vietnam did it. Indonesia ginagawa na, Malaysia meron na. Bakit hindi tayo? 2026 na, Vietnam may 6 na submarines na, fully operational, deployed sa South China Sea. Ang Pilipinas, wala pa ring isa. Kailan tayo magkakaroon? Yan ang tanong na kailangan nating sagutin. Kasi habang tumatagal, lalong naaantala tayo, lalong lumalaki ang agwat sa pagitan natin at ng ating mga kapitbahay. Ano sa tingin ninyo? Kailangan ba nating mag-invest sa submarines o may mas importante pang defense equipment na dapat unahin? Mag-comment kayo sa baba. Kung gusto ninyong suportahan ang channel, panoorin ninyo ang 2 video na lumalabas ngayon sa screen. Makakatulong iyon para mas marami pa kaming mailabas na ganitong klaseng analysis. Salamat sa panonood.